dagat. Kakarating lang namin dito guys. Mga 4 hours yung biyahe namin. Yan. So itong lokasyon ay sa Hinatilan, Cebu. So from Lapu-Lapu City, it takes 4 hours and 40 minutes ride. Ayan. So mamayang hapon, pag hindi na masyadong mainit, maliligo kami dito. Yan, no? Kasi ngayon ang babaw pa ng tubig, nasa pa lang ata, below the knee. So mamaya mag-swimming kami dyan. Mamayang hapon, no? Yung anak ko kasi nasa bus pa sila kasama ang tita niya, kasi hindi siya pwede na sumakay sa amin kasi nagmotor lang din po kami papunta rito, no? Grabe ang hirap, ang sakit ng puwet. 4 hours na biyahe. So itutour ko kayo guys sa place ng asawa ko, no? So yun, next vlog natin. So ngayon itry ko kayong ilibot dito sa actually guys, nandito lang to sa likod ng bahay nila. So dyan yung bahay nila. So may cottage. So dito kami lagi nagtatambay. Yan, dito kami lagi nagtatambay pag nagbabakasyon kami dito. So nagiinuman, tapos maliligo dyan. So ang ganda guys, Yan. So itong area na to guys, hindi ito siya ginagalaw. So walang nangingista dito na part, walang nanginginhas, no, nangunguha ng mga shells, kasi pinagbabawal po nila na manguha ng mga shells. Kaya pag pupunta ka doon sa tubig, makikita mo maraming mga corals guys, no? Yan, maraming mga corals. Try natin puntahan guys, para makita nyo. Yan. So pag malalim na guys, dito kami maglalaro guys. Pumunta kami dyan sa sa dalawang bato. Yan. Marami mga maliit na isda. Diba? Tapos ito pa guys, marami mga tuyo. Tuyo guys, tuyo. Kita nyo yung tuyo guys. Maraming tuyo. Masarap yan guys pag malaki na. Maliit pa lang. So, ang daming isda guys, oh. Hindi nyo lang makita kasi mabilis mabilis lumangoy. Yan, nakikita nyo ba yan guys? Yan, mga corals yan guys, mga corals. So magalaw lang yung tubig. So yan, mga corals yan guys. Yan, try ko mo bumaba. Mamaya na lang, balik muna ako doon, mainit. Yan. Tapos pag may tubig na dito guys, dyan kami dyan kami magtatambay dyan sa balas. Yan. Saka dito. Dito kami magtatambay guys. Ang linaw ng tubig. May mga corals, may mga tuyong.
malapit lang kami sa highway. Tapos sa likod guys, ano na, dagat na. So ang daming mga butong, ayan, mga lubi. So yun, kung kita nyo guys yung mga puti-puti dyan yung area na bawal pangisdaan. So lagpas nyan, pwede nang mangisda. So kaya marami tayong makikita dito mga isda sa area na to, kasi bawal pa siya mangisda dito. Tapos bawal kunin yung mga shields. Yan. Kasi doon sa medyo malayo-malayo may mga maraming clams dyan. No? Clam shield ba yun? Yung may mga perlas ba yun? Yung ganyan. So di muna ako lulubog dyan sa tubig kasi mamayang hapon pag hindi na mainit maliligo na kami ng anak ko, kasi yung asawa ko hindi mahilig maligo ng dagat kasi taga dagat. Ayan, may isda guys, nakita ko na ang isda guys. Yun, daming isda sa mga bato. Alam nyo guys, ito guys, makakain din ito guys. Ang mga laman nito, makakain nyo rin dyan. Makakain yan, kung alam nyo lang. Ito, pwede itong anuhin, tapos kunin yung laman. Ito, yan, makakain ang laman yan. Daming fish guys, oh. Daming fish. Ito, may laman to. Tapos ito, may laman. Sarap nyan guys, kunin yan, tapos sausaw sa suka. Nako, grabe, ang sarap. Ayan. Ito naman tayo sa kabila. Oops. Dito lagi naglalaro yung mga anak ko. Yung anak ko guys, dito siya naglalaro kasi yung ano, itong mga ganito guys, kung alam nyo lang, itong mga ganito, itong mga ganito, ito, hindi ito mga balas, kundi mga shells, ang mga ano to, mga corals to na natatanggal doon, nahahabig sa alon. So kaya nagiging ganito, parang bato. Dami. Tapos ganda pang lugod, diba? Ang ganda ng mga stones, pwedeng pang display. Yan. Ang ganda ng mga ano, yan, pwedeng pang display. Ayan guys, no, para sa akin guys, napakaganda dito guys. Kaya tuwing Pasko o ano, April, pumupunta kami dito. Yan, pwedeng tambayan nyo guys dyan sa guys.